Dako mga karagkarag, kung hindi nyo pa napanood itong live inspiring story ko sa YouTube channel ng Contensera of Pageantry ni Sir Primo, baka magkapareho tayo ng ano ba, mga pinagdadaanan sa buhay, o di ba? Baka maka-inspire din kayo kung paano tayo humugot ng lakas para makabangon mula sa pagkadapa. Paki-watch nyo na at please support din mga karagkarag. Ito yung kaunahang i-share ko. Hindi ko ito na-share sa YouTube channel ko, pero dito ko siya ibinahagi. Sana magkaroon ng ma-inspire kayo ba? Speechless ako. Ganon, yun yung magiging reaction ko nung mapanood ko ang interview na to. Kaya, sa mga karagkarag dyan, ako sugod na sa Contensera of Pageantry and watch sa mga inspiring story doon. Hindi lang yung story ko. Ang daming mga inspiring story doon na mapupulutan din ninyo ng aral. Hindi lang sa pageantry, kundi sa totoong buhay. And thank you Sir Primo of Contensera of Pageantry. Nako, maraming salamat. Ay. Back to na tayo, chismisan galore sa mundo ng beauty pageant. Hi mga karagkarag, welcome back to my vlog. Isang magandang umaga sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. Grabe talaga itong pamenopausal fashion distraction look for today's chismis mga karagkarag, dahil hindi tayo pakakabog ngayon sa pambato ng Miss Universe Estonia ba yung pangalan ng bansa na yun, na kung saan usap-usapan at pinagchichismisan ito ng mga active na mga chismoso at mga chismosa sa social media mga karagkarag, dahil sa naging paandar nito ng sa kanyang pa-departure exceeding Barbie siya na nasa box. Ay, gustong-gusto ko yung paandar niya. Dahil sa paandar na to mga karagkarag, na pag-usapan ang bansang Estonia sa Miss Universe 2025, na kung saan ikinagalit na naman ito ng mga taga-tacos community. Walang respeto daw ang pambato ng Estonia sa Thailand bitaw, dahil alam naman daw niya na nasa pagluluksa ang bansang Thailand dahil sa pagkamatay nga ng kanilang queen. Pero itong pambato daw ng Estonia is wala daw sa wisyo, wala daw sa lugar. Wrong pageant daw yung sinalihan niya. Hindi daw to Miss Grand International Pageant, kundi Miss Universe. Pero bakit daw nagpaandar ng ganito? Yun yung mga gigil factor nila na binato sa pambato ng Estonia. Bakit daw hinayaang bastusin ang pagluluksa ng bansang Thailand sa taon na to sa Miss Universe 2025? Wala ba daw silang alam sa tradisyon, sa kultura ng Thailand? At bakit daw nagsagawa ng ganitong mga paandar na wala sa lugar? Wala daw moral value ang pambato ng Estonia sa pinaggagawa nito. Hindi daw circus ang Miss Universe, pero bakit daw umeksena ng paganito? Ano to? Circus pageant pa daw yung pupuntahan niya? It's a prestigious pageant daw ang Miss Universe. Pero bakit daw binastos ni Estonia ng ganito? Teka lang mga taga-tacos community, mga day, mga sir, mga madam. Anong pinagpuputak ng butsi ninyo? Hindi ko mawari mga karagkarag kung bakit gano'n na lang yung trigger nila. Dahil ba nangusuan yung mga paandar ng kandidata at mga manok nila sa Miss Universe 2025 sa mga pa-arrival, eksena, departure galore sa mga kandidata sa Miss Universe 2025 at pumatok ang pa-eksena ni Miss Universe Estonia? Dahil nag-trending talaga ito sa social media at naka-center of attention ang pa-eksena na itong na nakakahon siya naka-Barbie eksena galore. Dahil natabunan nga yung mga paandar ni Venezuela, ni Peru, ni Colombia, o diba, at na mga ibang mga Latin community sa isang paandar ng pambato ng Estonia. Kung sabihin nilang walang karespeto-respeto, walang moralidad, na mga pa-eksena galore din nagluluksa ang bansang Thailand nga sa pagkawala ng kanilang reyna, siguro naman hindi naman siya nagkubad, di ba? Hindi naman siya gumawa ng kalaswaan. Ikakasira ng bansang Thailand. At sa pagluluksa nga ng mga Thai ngayon dahil sa pagkawala ng kanilang reyna, wala namang siyang ginawa na bitaw natin na ay ang bastos nito. Wala. So bakit sila nag-trigger?
Bakit sila gigil? Isa lang talaga yung dahilan mga karagkrag. Nagselo sila at hindi sila nakaisip ng ganitong pa-idea. Kung hindi ito ginawa ng pambato ng Estonia sa ganito mga pa-eksena, eksena galore niya sa kanyang laban sa Miss Universe 2025. Sa tingin nila, mapag-usapan ang bansang Estonia sa Miss Universe 2025? Nako, hindi. Dahil nakasenter lang tayo sa mga malalakas na mga bansa at mga bansang paulit-ulit na lang na nakapasok, mga bansa na powerhouse country, mga bansa na laging pasok sa Miss Universe at malakas yung mga fanbase, talagang doon nakafocus at center attention. Pero kawawa naman din kasi yung mga bansa na wala masyadong fanbase sa social media, hindi na pag-uusapan dahil hindi nga ganun kalakas yung beauty pageant sa bansa nila. Tapos yung social media nila is hindi ganun kalakas yung impact, kaya gumawa sila ng eksena na kailangan nilang mapansin. At very good job, nagustuhan ko itong pa-eksena ni Estonia mga karagkarag. Kahit sabihin pa nila mukhang circus na sasali sa Miss Grand International, pero effective, di ba? Napag-usapan siya sa kanyang laban sa Miss Universe 2025. O di ba, kabog yung mga natabunan na mga kandidata na mga taga-takos, ayun, kaya nang galaiti sila sa paandar nitong si Estonia. Ang masasabi ko lang, nako, humanda sila dahil baka marami pa mga kandidata ang magpapatalbog at magpapakabog at magpapataob sa mga malalakas na mga frontrunner na sa tingin nila hindi na pwedeng lamangan, hindi na pwedeng musuan ng mga ibang kandidata na tahimik lang sa pageant, di ba? So, ewan ko sa inyo mga karagkarag kung ano yung magiging reaction ninyo dito nga sa paandar ni Miss Universe Estonia. Magkapareho ba tayo mga karagkarag? Nagustuhan ba ninyo? Comment down below. Kung hindi man ako, magrespetuhan na lang tayo dahil makanya-kanya tayong choices, makanya-kanya tayong taste at pananaw at paniniwala sa mundo ng chismisan sa pageant. Tempasa, kaya nga kuha pong minupusal outfit. Magingay tayo sa comment section at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe ko Ragan Karag and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest kaganapan at late na intriga sa mundo ng beauty pageant. And thank you for watching. See you in my next vlog. Bye-bye!